Tol, magandang gabi po sa ating lahat. Naglalakad po ako ngayon dahil papunta po tayo sa punso po ng ating pong kaibigan ng mga duwende. Dahil nagbalik na po sila. Sa loob po ng isang taon na hindi po tayo nakapag-vlog ay marami pong nagtatanong sa inyo na mga nag-aabang po sa mga vlogs natin. Pasensya na po kayo talaga dahil wala po yung ating pong mga kaibigan na duwende dahil nagpunta po sila sa kanila pong kaharian. At ito po ay talagang kinakailangan. Kaya po mula po noon ay hindi na po tayo nakapag-vlog at lumipas po ang isang taon, wala po tayo talagang upload. Ngayon po mga tol ay nagbalik na po sila dahil ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan Jan na kaibigan natin na duwende ay ganitong panahon ay babalik po siya. Kaya po kahapon ay naglinis na po tayo sa punso po nila. Kung maalala nyo po yung unang video po natin na upload na video po natin kahapon ay ayun po, yun po yung kauna-unahan video natin sa loob po ng taon po na ito. At sobrang sukal po na lugar, nanibago na rin po ako at talaga naman po na unsafe po dito na dumaan. Kailangan po talaga ay lakas po ng loob dito. At may mga napapansin din po ako na mga kumakaluskos sa paligid. Ayun mga tol, marami pong mga kumakaluskos. Hindi po natin alam kung ahas po ba ito o mga insekto lamang dito sa lugar na nakatira. Ayan na po mga tol. Ayan, spot check po tayo. Malakas po mga tol. At ganito na po kasukal. Naghahalo po ngayon yung init at lamig sa mga oras na ito. At kanina po habang nag-i-intro tayo, dito po yung may mga kumakaluskos. Kaya po nasabi ko na unsafe dahil hindi po tayo sure ball kung may mga ahas na nga po ba sa sukal na nga po na ito. May mga nararamdaman din po ako na nagmamasid lang sa atin dito sa daan. Creepy na din po yung lugar mga tol. Sa vlog po na ito mga tol ay ako lamang po mag-isa ang pupunta dito ng gabi dahil nagbalik na po ang ating mga kaibigan na duwende sa punso po nila at malapit na po tayo doon kaya po ay nag-intro na po tayo dito. Tingnan nyo po mga tol yung ating dadaanan. Talaga naman po na hindi po makita kung ano po yung matatapakan natin dito. Ha. 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 Butil na lamang po ay malakas po talaga yung flashlight natin kagaya nito. Kailangan humakbang dito. Galing na po tayo dito kahapon at naglinis po tayo sa punso mga tol, no? Yung unang-una po natin na upload sa loob po ng taon na ito ay in-upload po natin kahapon. Grabe sukal. Hindi kaya may mga aswang na rin dito. Grabe sobrang gubat na. So far mga tol, biglang nawala yung nararamdaman ko na negative energy doon sa pinag-introhan natin kanina. Oops. Ano to mga tol? Nagre-reflect yung liwanag mga tol sa dahon na to. Iba po talaga sa pag-explore po ng gabi. At gusto ko rin po ito mag-explore ng gabi. At sa gabi po kasi mas lumalabas po yung mga hindi po natin nakikita na mga nilalang at nakakaramdam po tayo ng mga entity sa paligid. Mas challenging po kumbaga mga tol. Naririnig ko na po mga tol yung boss ni kaibigan dyan. Ganun po ba kaibigan dyan? Masayang masaya din po ako.
Dahil nakausap po kitang muli sa haba po ng panahon at sa loob po ng 1 taon na hindi po tayo nagkausap. Salamat po kaibigan dyan. Ayan po mga tol, natuwa po ako kasi po ang sabi po ni kaibigan dyan ay miss na miss niya na daw po ako. At ang sabi po niya sa akin ay kumusta na daw po ba ako, yun po ang sabi niya. Eto kaibigan dyan, 1 taon po akong hindi nakapag-vlog dahil 1 taon po kayong wala. Dahil ang usapan naman po natin noon nung bago po kayo umalis ay pupunta po kayo sa inyo pong kaharian at may mahalaga po kayong aasikasuhin kasama ang inyong pamilya. Yun po ang sabi mo. Ganun po ba kaibigan ko pong dyan? Mga tol, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan ay naayos na daw po niya ang kanyang pong mga dapat ayusin sa kanilang kaharian. At ang sabi po niya ay medyo naging trial din daw po sa kanila ito sa Tagalog baga. Yun po ang sabi niya dahil marami din daw po na mga naging problema doon. Opo kaibigan, ayos lang din po ako. At na-miss ka na nga rin po pala ng ating pong mga kaibigan na mga nanonood sa akin at mga nag-aabang po sa'yo. Ayan mga tol, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan, alam naman daw po niya na na-miss ko siya at na-miss nyo din daw po siya. Yung mga solid daw po at mga talaga daw po na sumusubaybay sa atin. Yun po ang sabi niya. Kaibigan, kumusta na po pala kayo ngayon dyan sa inyong tirahan? Yung pagbabalik nyo po, kumusta naman po yung pakiramdam? Ayan po mga tol, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan ay syempre daw po masayang masaya. Dahil unang-una daw po ay pumunta daw po agad ako dito sa Punso para linisin ito. At ngayon daw po ay magkausap po kaming dalawa. At napakatagal din daw po na panahon na hindi kami nagkausap. Oo nga po kaibigan, at matagal po na panahon na hindi po ako nakapag-vlog dahil wala nga po kayo. At ayun po, napakadami din pong pagsubok at trial na dumating sa buhay ko kaibigan. Pero hindi ko po hinangad ang mga kikitain ko sa lumipas na 1 taon kaibigan. Dahil hindi ko naman po hinahangad ang material na bagay. At hinintay ko na lang po na ang sinabi niyong panahon na pagbabalik nyo. Kaya po ngayon ay nag-vlog na po ulit ako kaibigan. Ayun po, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan. Tunay nga daw po na totoong kaibigan ang turing ko sa kanila at hindi ko hinahangad ang material na bagay. Yun po ang sabi niya. At dahil daw po dito may mga ibibigay daw po siya na mga pasalubong sa akin. Wow kaibigan! May pasalubong ka po palang ibibigay sa akin. Gayon pa man, ako po ay walang dala ngayon na pasalubong sa inyo. Pero nagbaliktad po yata, kayo po ang magbibigay ng pasalubong sa akin. Ayan po mga tol, ang sabi po ng aking pong kaibigan ay wala daw pong problema kung wala daw po akong dala. Huwag po kayong mag-alala kaibigan, sa mga susunod na punta ko ay magdadala po ako ng inyo pong mga paborito na matatamis po na pagkain. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay sige lang daw po. Kaibigan dyan, ano naman po ba ang inyong pasalubong sa akin? Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan, ang kanya daw pong pasalubong sa akin ay marami daw pong mutya. Nako kaibigan, huwag ka na po magkaabala dahil hindi ko na po yan matatanggap kaibigan. Alam mo naman po na marami ka nang naibigay sa akin ng mga mutya at ito po ay nagagamit ko po at talaga mabisa po ito sa mga binigay nyo po sa akin na misyon. At yung mga mutya po na ibibigay nyo sa akin ay siguro kaibigan ay hindi ko na po ito matatanggap dahil hindi naman po sa akin gaanong mahalaga kung hindi man kayo makapagbigay dahil ang gusto ko lamang po talaga ay makausap ulit kayo dahil na-miss ko talaga kayo. Opo kaibigan, ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay wag daw po akong mahiyang tanggapin ito dahil para sa akin daw po ito at
ito daw po ay mabibisa daw po na pwede ko daw pong magamit o pwede rin daw po na magamit ng mga ibang mga tao. Yun po ang sabi niya. Sige po kaibigan, kung ganun po ay pag-iisipan ko po muna kung tatanggapin ko po ba iyan. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan pong dyan ay wag ko na daw pong pag-isipan dahil ihinanda na daw po niya ito sa baba ng kanyang punso. Ayun po yung punso nila mga tol, no? Napakataas na po talaga. Tara mga tol, lapit po tayo. Kaso nga lang mga tol, sobrang sukal po talaga at hindi naman po siguro tayo papalapitin ng ating kaibigan kung hindi po safe ngayon dito. Dahil alam din po nila yun mga tol. Maliit lang po yung tulay mga tol, oh. Tapos yung gitna po may konting tubig. Ayun mga tol yung punso, napakalaki. Teka lang mga tol ha. Yung tinatapakan natin, titinan ko lang po. Eto na mga tol, nakita ko na ng buo yung punso. Oh. Napakalaki po mga tol ng punso ng ating pong kaibigan na sila kaibigan dyan. Kaibigan dyan, gusto ko lamang pong tanungin sa inyo kung kamusta na nga po pala ang inyo pong pamilya, kaibigan. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay maayos naman daw po at naayos naman daw po nila ang kanila pong mga dapat gawin na mga misyon doon po sa kanila pong kaharian. At yun nga po mga tol, okay lang po silang lahat, yun po ang sabi niya. Ayan mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay lapitan ko na daw po ang punso para makita ko daw po ang mga hinanda niya pong mga mutya na pasulubong niya sa akin. Yun po ang sabi niya. Sige po kaibigan, himihina na rin po ang aking pong flashlight. Ako po ay lalapit na. Kaibigan, ano po bang klaseng mga mutya kaya ito? Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan, ito daw po ay mga mutya daw po na mga swerte at napakaraming tinataglay na bisa. Ito daw po ay mutya daw po ng linta at mutya ng mga kidlat. Yun po ang sabi niya. Ito na po kaibigan, nakita ko na po. Grabe, ramdam na ramdam ko yung mga kaibigan natin duwende, oh. Kinilabutan ako mga tol. Grabe mga tol, ang dami. Ito na ba yung mutya ng kidlat? Asan po ba dito kaibigan dyan yung mutya po ng linta? Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay yung puti daw po, yung mutya ng linta. Ito na po siguro yun mga tol. Ang ganda mga tol, oh. Ayan mga tol, oh. Ayan, i-cover ko po sa dilim. Lintang linta po talaga yung itsura niya mga tol, na may guhit-guhit po siya na parang kaliskis. Ito naman po kaibigan, ito po ba yung sinasabi nyo na nagtataglay na maraming bisa na mutya po ng kidlat? Ang sabi po ni kaibigan dyan ay oo daw po mga tol, pero parang uling lang po siya. Hindi po pala mga tol basta-bastang mutya ng kidlat to. Ayan po mga tol, tagusan po yung sunog niya. Hindi po siya sinunog lang na bato mga tol. Talaga pong mutya siya ng kidlat. At may kagaanan po siya mga tol. At ang halata pong sunog pati loob niya, kaya po gumaan po siya. Grabe mga tol, talagang sapul na sapul to ng kidlat. Ayun mga tol, oh. Maraming salamat po kaibigan dyan. Pero bago ko po kuhanin ito, pwede po ba na pag-isipan ko po muna kung kukunin ko po ito o hindi? Kasi marami pong mga kagaya sa inyo na nanunubok lamang ng mga kaibigan. At ako naman po ay hindi rin po basta-basta tumatanggap ng mga ganyan mutya kaibigan. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay wag daw po ako mahiyang kunin ito dahil magagamit ko daw po ito sa akin pong mga misyon na mga gagawin at sa pang-araw-araw ng mga buhay ko. Yun po ang sabi niya. At ito daw po ay nagtataglay din daw po ng mga pampaswerte at napakaraming bisa. Tulad na lamang daw po mga tol sa mga gagawin ko kung gusto ko daw po na magnegosyo. Yun po ang sabi niya. Ito daw po ay nakakapagpaswerte.
Ayan po mga tol, no. Pag-iisipan ko po muna kaibigan dyan. At nahihiya din po ako sa inyo na basta-basta lamang po tumanggap. At kasi ay napakarami nyo na rin po naman na naibigay sa akin kaibigan. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay ako daw po ang bahala. Basta ay para sa akin daw po ito. Yun po ang sabi niya. Kaibigan, ano po ang masasabi nyo sa atin pong mga solid po na taga-subaybay? Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay maraming salamat daw po sa inyong lahat at pagpalain daw po kayo na masigit pa sa mga nararanasan nyo ngayon na pagpapala. Yun po ang sabi ng atin pong kaibigan. Salamat po kaibigan ko pong dyan. Ayan, tinan nyo po mga tol yung place. Ayan. Maraming salamat po kaibigan.